muna natin yung sabaw. Kasi may ako sa sabaw eh. Let's try. Ang taba. Hindi masarap po lahat yung lasa. So ayun na nga mga klan, nandito nga tayo sa isang Chinese hawker shop. So ang pangalan ay Paris Mi Hakka. Oo. Dahil ito lang yung bukas sa ngayong umaga. Wala tayong choice. I-try natin yung in-offer nila dito. I'd like to follow up the bread. Yeah, I make. Ayun, nag-follow up kasi si Chad. So ang kinain namin dito, or binili namin is yung Mi Hakka. Or itong Mi. O, ayan. Diba? So, nagkakalaga to ng 10 ringgit kasama ng may pa meatballs na may soup. Ayan yan. Papakita ko sa inyo. Kita nyo ba? Basta ayan yan may soup. Yan, meron siya mga balls, iba't ibang klaseng balls. Yan. Meron ding mga fish tofu. Tapos may beef meatballs. Ayan. Tikman natin kung masarap. Let's go. Ang tigas naman, te. Tingnan nyo na, papakita ko sa inyo mga bakla. Parang ang tigas. To. Ang tigas, oh. Allah. Kinuha lang namin is yung single meal kasi mamaya hindi masyadong masarap. So, sayang naman, di ba? Haluin nga natin. Sarap ba to? Famous daw dito yan sa Ipoh eh. Parang charot-charot naman. Paano muna natin yung sabaw. Kasi may ako sa sabaw eh. Let's try. Ang tabang. Ang tabang ng sabaw, te. Ano to? Patis. Natin patis, te. Tabang. Ito. Lagyan natin toyo. Ito, lagyan nga natin ito. Ano to? Ginger. Ay, oo nga. Ginger. Lagyan nga natin yung kineme. Baka sumarap. Charot. Try nga natin. Paris Kinemberlo Mi Hakka Mukhang may haka-haka na kung hindi masarap to Talagang masarap yung yung sabaw. Kahit anong gawin. Presenta nga tayo dito sa noodles. Try nga natin kung masarap, dahil. Thank you. Hindi masarap po lahat yung lasa. Sorry, Day, I'm just being honest. Lagyan natin ng toyo. Day, mukhang tama nga ang haka-haka. Mukhang di nga masarap. Lagyan na natin patis. Talaga kasi siyang lasa, Day. Nakita nyo naman yung noodles, parang super plain. Tapos meron lang siyang mga bean sprout. Meron lang siyang konting giniling. Ayan, Day. Nahiya pa silang maglagay ng giniling. Tapos bean sprout. Diba? Ang lungkot ng noodles. Ayun naman. Ang lungkot, diba? Lasang ano lang naman to, instant noodle. Instant noodle na walang lasa. Try nga natin. Bigyan pa natin ng chance. Nga natin may sabaw. Wala talagang lasa. Ang lasa yung sabaw. Ito. Ibang chantilly. Dahil parang yung pagkain na to parang pang ospital. Wala masyadong lasa. Tapos yung mga parang may diabetes, ganun. Kasi sobrang
Sobrang wala lasa, day. Imagine to, parang nasa ano to nasa 9 ringgit isa. Tapos ganun yung presyo. And nga pala bakla, meron tayo dito yung famous na Ipo White Coffee. So, makikita nyo brown na brown siya ha. Hindi porkit Ipo White Coffee or White Coffee, makikita nyo na super white siya. So, kaya tinawag na Ipo White Coffee mga bakla kasi yung ano siya, nilagyan siya ng, syempre, ng creamer or nung pinaka-condensed milk. Tapos, yung ano nito, yung coffee bean nito is niro sa margarine or margarine. Oh. Favorite kong drink dito yan sa, ano, sa Ipo, yung Ipo White Coffee. Let's see. Ito masarap talaga. Masarap tong coffee. Yung coffee dito sa Ipo is maasim-asim. Na maasim-asim na medyo matamis, tapos ramdam mo yung sipa ng coffee. Kaya noodles yung masarap, te. Parang kahit sino kayang gawin yan, day. Mas bumili kami ng Kaya Toast. Itong Kaya Toast is nagkakala. Kasi sinet na rin siya din na may coffee. Parang ano to? Total of 31 ringgit all in. Ito mga pinagkakakain namin. Ito masarap. No. Sa ito na kinain natin. Kasi yung Kaya parang ano to eh. Ano ba yung Kaya? Jam. Oo, jam mo. Anong, Coco pero, jam. Coco jam ba yun? Coco jam. Pero lasang mais. Ang weird. Pero masarap to. Mas masarap pa ito kasi dito sa pinabibili namin mga noodles. So mga bakla, yung Mihaka, ito, not recommended. Saka tong pasok nila, Diyos ko dahil na parang walang kaano, ang lungkot-lungkot din. Ang lungkot kaya, tingnan nyo. Ang lungkot talaga. Hindi talaga ako nagbibiro. Lalagyan ko talaga ito ng patis kasi wala talagang lasa dahil. Hindi ko alam kung bakit. Wala talaga, te. Hindi talaga masarap, sorry. Busin na lang natin dahil after this, mga bakla, gagala na tayo. Punta tayo sa mga limestone. Tapos, kain ulit tayo dahil disappoint ako dito, te. Sayang yung 31 ringgit na binayad namin. Nandito na nga tayo sa Tasik Chermin, isa sa mga tourist spots na pinupuntahan dito sa Ipo. So from our hotel, nag-grab lang kami and less than 10 minutes lang no? 10 minutes. Oo, so very accessible naman yung mga grab dito mga akla. So kung magko-commute kayo or magdi-DIY kayo, pupunta sa mga destinations or mga tourist spots dito sa Ipo, hindi kayo mahihirapan. So kami ni Chad, we decided na pumunta lang dito sa Tasik Chermin kasi gusto lang namin makita yung limestones, no, yung Mirror Lake. Kasi yun yung pinaka-famous na mga tourist attractions dito sa Ipo, mga akla. So meron pa naman kayong pwedeng puntahan dito iba, like for example yung mga Chinese temples, may mga cave, no? Pero yung ibang cave is nagsara, gaya nga sabi nung Grab driver natin kasi parang may mga incidents. May aksidente, may namatay na turista. Correct, may namatay na turista, na accident, tapos binabaha yung landslide. Oo, nagla-landslide.
Correct, nagla-landslide yung mga ano, yung mga limestone, saka binabaha yung pinaka-cave. So hindi siya safe as of the moment, kaya sarado yung ibang caves dito. So ito yung nirecommend sa amin ng aming Grab driver. If you remember, yung sinabi ko sa inyo na very recommended siya ng recommended. Mga recommended. Yung mga nirecommend niya na mga pwedeng puntahan dito sa Ipoh. And isa nga itong Tasik Sermin na nirecommend niya. At ito palang Tasik Sermin, in English is Mirror Lake. Kasi nga, itong Tasik Sermin, famous siya dun sa, alam mo yung lake sa loob ng isang limestone. Tapos, nagre-reflect siya dun sa mismong lake. Na oo, Chad, nakikinig ka siya. Nire-reflect yung yung mga bagay-bagay. Charet, hindi. Nagre-reflect yung limestone doon sa lake, kaya parang, tinawag siya na Mirror Lake. So, pupunta ba tayo sa loob? Pasok tayo sa loob. Kasi parang may entrance fee eh. Oo. Tapos meron ding parang boat riding. Papakita ko sa inyo, ito yung entrance, ito yung limestones. Oo, ganda, di ba mga bakla? Tapos ito yung nilakad namin. Talaga nilakad lang namin yan para sa inyong mga bakla, para makita nyo talaga yung ganda ng limestones or yung Tasik Sermin, limestone Kinemberlu. Ang ganda, di ba? Nakita nyo ba yan? Ganda. Saka syempre itong ganda Charot. So ayan, medyo babad tayo sa araw ngayon. Medyo mapiprito ang ating skin. Pero okay lang yung mga Diyos ko naman. Minsan lang naman yan. Hindi naman tayo araw-araw napiprito sa araw. So ayan. Uy, mga afam dito, Charot. So punta na tayo din sa entrance. Tingnan natin kung magkano yung entrance fee. Bibigay ko sa inyo yung cost ng boat riding sa nung entrance fee para at least meron kayong idea. Nga pala, 9 ringgit lang ginasa natin sa Grab. 9 ringgit lang. So let's go. Tingnan natin. Medyo patang. Maaga pa Oo. So, bigay ko na lang sa inyo yung ibang details and pasok na tayo dito sa Tasik Sermin Mirror Lake. Nga mga akla. So, ang entrance fee ay 12 ringgit for non-Malaysian. Pero kung Malaysian kayo, it's 4 ringgit. So, ligwak tayo dun sa 4 ringgit. Doon tayo sa 12 ringgit. Sa Malaysia mga akla, may mga ganun sila mga presyuhan. Kung Malaysian ka or hindi. So, kung Malaysian, super mura talaga. Pero kung hindi ka Malaysian, syempre, mas mahal. So, laki ng diferensya, From 4 ringgit to 12 ringgit. Pero, tingnan nga natin kung sulit ba to? Yan, let's go. Pasok na tayo. So, ayan. Ayan, magpapapicture daw. Pa-picture daw muna. Okay. Okay, ready? One, two, three. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay. Ayun. May pa-picture pala muna. Pala yung bubungad sa inyo, Miners Tunnel. So, let's go. Sorry kayo, Day. May pagganito pala. Mashallah. Very, very cavening. Pwede na rin pala sa 12 ringgit, ha? May experience yung very cave. Ayan, cavening. Wait. Ang ganda. Okay rin pala sa 12 ringgit, no? Hindi na masama. Kasi papasok kayo sa cave. Parang tayo na naman lang yung foreigner dito, Chad. Ang gundo. Ito, papakita ko sa inyo. In fairness naman, Malamig yung loob. Malamig. oo, true mga akla. Malamig yung loob, pero mapanghi yung amoy. No? Paniki. Oo nga, no. Kasi medyo medyo mapanghi. Pero malamig nga, tama. Saka maganda dito. Ang ganda ng lighting. Saka parang para talagang pina-experience natin yung cave. Tapos paglabas natin, yun na yung Mirror Lake, yung pinaka-lake, kung saan pwede tayo mag-picture-picture. Fairness. Ganun lang pala yung atake niya. Ito, napapakita ko sa inyo mga bakla. Ang ganda. Pak! Umarte kayo. Ang ganda. Nakikita ko na dito mga bakla. Ayan, ang ganda. Angas. Pero may mga tumutulo-tulong mga mga wata-wata. Ito, tingnan natin to. Ayan, ang ganda. So ito may boat
counter sila. Magkano yung boat counter? Tingnan natin yung, separate yung boat. Siyempre yung entrance fee lang. So, tingnan nga natin kung magkano yung boat ride. Ito. So, ito yung boat ride. So, adult is 25 ringgit. Kung hindi ka na naman kung Malaysian ka, 25. Kung hindi ka Malaysian, dito ka sa 30. Saka mga akla, just to give you a trivia, itong Tasik Cermin was named as one of the geoparks here in Perak or in Malaysia. So, ang ganda nyo, oh. Kaya pasok tayo dito mga bakla. Ay, ang ganda. Pero parang ito lang yung pupuntahan mo. After nun, wali na. Pili ka wag na, no? Ako okay lang. Pero mainit eh. Ganda. Pwede na. Pang picture perfect spot. Ganda in fairness. Pero majinit. Ang hapdi sa muka. Charot. Iba rin kasi yung init dito sa Malaysia eh. Ito yung jetty boat. Wala rin siyang payo. Majinit. Day. At maganda dito tayo sa hindi masyadong mainit. Ang ganda. Para sa akin, okay lang. Okay na yung 12 ringgit. Pero kung Malaysian ka, na 4 ringgit lang yung entrance fee, carry na. Sobrang mura na yun. Pero kung sa foreigner, medyo halme yung 12 ringgit. Pero okay na, affordable. Kesa naman umabot siya ng 25 ringgit, medyo halme. Ito yung boating, oh. Yung ganyan yung eksena nyo. So, kung 30 ringgit tayo for foreigner, worth it ba kung mag-jetty port pa tayo or maggaganyan pa tayo, boating? Parang hindi ko carry, ang init. Ang init. Naglalatik na kami, pero grabe, ang ganda. Ganda dito mag-picture. Pero kung magbo-boat kayo, wag na. 30 ringgit is quite expensive. Tapos ito lang yung ikutin nyo, papakita ko sa inyo. Ito lang yung ikutin nyo, yan lang, oh. Oh, yan lang. For 30 ringgit, wala pa yung 10 minutes. So, ayun mga kla, bibigyan ko na lang kayo dito ng pangmalakasang montage. And then after that, punta na tayo sa next occasion. Tama? Yep. Mag-picture na lang din muna tayo, tapos Gora Belsa tayo. Let's go! Tapos na tayo sa Mirror Lake. Tapos, nandito kami sa labas. Ito lang siya, oh. So, ito lang yung entrance ng cave. Tapos, paglabas nyo, ito, dito kayo pumunta. Meron ditong picture perfect spot na parang Instagrammable. Ayan, oh. Yung parang to? Hagdanan na nakalutang. Tapos, meron din doon. Papakita ko sa inyo, mga bakla. Wait. Ayan, oh. Mga mirror selfie. Mga pang Instagrammable. Ayan din, oh. Ayan. Ganda, diba? So, ayan mga akla. Parang mas kabog pa tong Instagrammable na na picture perfect spot dito before kayo pumasok doon sa cave na may entrance fee na 12 ringgit. Eto, wala tong entrance fee. Libre. Pipila lang kayo. Parang mas kabog to, no? Kaya mga akla. Pero kung first time kayo dito sa Ipoh, experience nyo na yung pumasok doon sa cave. And at the same time, eto, ang ganda niya kasi very Instagrammable. Saka lumulutang yung pinaka hagdanan. Tapos ayun yung lab station na mga mirrors. Puntahan natin yan dahil libre. Oo, dahil Pilipino tayo. At syempre, gusto natin ng libre. E di puntahan natin to. At saka i-maximize natin yung natin dito, yung paglilibot at pagpipicture sa Tasik Cermin. Oh, dito tayo sa libre. Charot.
tayo dun sa floating ladder. So, nandyan lang siya sa likod namin. Ayan, nandyan. Ito. Ayan. Ayan lang siya yung floating ladder. So, punta lang kayo dito sa may gilid at makakapunta na kayo dito agad-agad sa may Love Station. So, konting ano lang naman to, akyat lang, di naman kayo mapapagod agad-agad. Kasi meron ditong Instagrammable spot. Libre lang din to mga akla. Di nyo na kailangan magbayad ng 12 ringgit. Hindi ka makamove on sa 12 ringgit. Ito siya, oh. Yan, yung Instagrammable na yung road mirror. Yan, oh, pak. Oh. Picture. You want us to take a picture? Okay, sure. Oh, di ba? Ang bait namin. Kapag nahihirapan na sila na hindi makapagpa-picture, sige nami, kami na magpi-picture sa'yo. Katulad ginagawa namin sa Taiwan. Charot. So, yan. Magpi-picture lang kami dito. And after that, punta na tayo sa isang cafe na Harry Potter themed dito sa Ipoh. Ang ingay ni Chad. Alam mo, kapag nag-vlog ako, dami niyang side comments saka kuda na kuda. Charot, nagalit. Tapos na nga tayo sa Tasik Chermin or your Mirror Lake. So, para nagstay din kami dyan ng more than 1 hour. And currently, it's 12:17 na nga ng tanghali. So, nandito na nga ulit tayo sa Grabcar. Papunta tayo ng Concubine Lane. So, doon tayo magtatanghalian. Kasi nga, dahil tanghalian time na mga akla. So, don't skip your meals. Charot! Alam ko mga akla, nakapag-almusal na rin kayo kanina at syempre dahil tapos na nga tayo mag-almusal at tanghalian na, magtanghalian na tayo mga bakla. At syempre may pupuntahan kami doon sa sa Concubine Lane, which is yung Harry Potter inspired na cafe, which is yung platform cafe. So, mga inumin, pwede kayo mag-chill lang din. So, ayun na nga mga akla, before tayo pumunta sa ating next destination, magbigay muna tayo ng review or honest review natin dito sa Tasik Chermin. For me, if first timer kayo dito sa Ipoh, yes, puntahan nyo to. Kasi very naman siya, very bagong experience for me. Kasi nga, ang Ipoh kasi mga bakla is famous siya sa mga limestone. So, since ito nga is one of the top tourist spots here in Ipoh, puntahan nyo na. So, yung 12 ringgit naman na entrance fee for foreigners. So, sana binabaan lang nila. Yun lang yung very comment ko doon. Kung 4 ringgit yung pang-lokal, so sana kahit mga 6 or 7 ringgit lang yung entrance fee for foreigner. Kasi, cave lang naman tapos yung Mirror Lake, wala ka namang masyadong pupuntahan na. And then, ang pinaka nagustuhan ko pa mga akla is yung walang entrance fee, which is yung hagdanan na parang na basta yung parang sky na sky ladder. Oo. Rocky sky ladder. Oo, yung Rocky Sky Ladder. Saka yung Instagrammable na mga Love Mirror, which is wala pang entrance. Yung pa yung pinaka nagustuhan ko. Honestly speaking lang din is 12 ringgit is medyo mahal. Saka hindi na rin kami nag-boating kasi nga medyo mahal talaga siya. So sa 25 ringgit, sa 30 ringgit no? Kung local kayo, kung Malaysian local kayo, 25 ringgit. Pero kung foreigner nga, it's 30 ringgit. So medyo mahal. So ikutin nyo lang yung lake na napakaliit. Tapos parang less than 10 minutes lang. So kung dalawa kami ni Chad, nasa 60 ringgit. Ang mahal. Medyo halme siya. So, ang ginawa na lang namin, umalis na lang kami, nagpicture na lang kami, and pipicturean kasi kayo before kayo pumasok dun sa cave. And eto, before kami umalis dun sa cave, meron silang in-offer na picture. So, ito yung nagkakalaga ng 40 ringgit. So, pwede rin siyang ref magnet. O, diba? So, inisip ko na lang, ito na lang yung souvenir namin dito sa Ipoh. Lagay ko na lang to sa fridge namin. Tapos, 40 ringgit lang. O, diba? Kaysa naman doon tayo sa 30 ringgit na parang hindi ka naman mag-e-enjoy. Medyo maliit lang yung iikutan. So, eto, for me, honest review, hindi worth it yung entrance fee. Sana babaan nila, no? 7 ringgit lang. Pero, for first timer, puntahan nyo. Or, kung gusto nyo naman ng medyo picture-picturean lang, doon na lang kayo sa labas, wala pang bayad, o diba? So after this, kain muna tayo ng tanghalian and punta tayo dun sa Harry Potter inspired na cafe. Dito lang yan sa Ipoh. Ganon. Charot.
So ayun na nga mga akla, nandito tayo sa Pekan Lama Cafe. So nakikita nyo naman sa background ko mga akla, Diyos ko, very vintage, very aesthetic talaga tong cafe na to. So me and Chad decided na kumain ng pangmalakasang rice meal, yung may kanin dahil. Kasi mamaya na ulit kami kakain hapon or gabi para lumaban sa iba pang pwede natin kainan dito sa Ipoh. Sabi ko naman sa inyo mga akla, diba? Very ano tayo dito. Very chill, travel lang tayo, saka more on foodang talaga. So, yung in-order nga natin dito is yung ayam cream salted egg kinemberlo. Ayan o. Ang laki diba pang malakas. Ay, kita niyan, may egg, may chichirya, merong ano. To, may egg, may kanin, may chichirya, may manok, tas may side dish na mga vegetables. Nakakasyala, day. Pero alam niya, kung magkano lang to, 15 ringgit lang yan, day. Nakakaloka, diba? Tapos meron tayo dito, ang cute, very vintage, oh, yung design. Angkop dun sa, sa cafe nila. So, very, siya, sumusunod siya sa theme nila. So, ito is orange juice lang. Tapos meron din tayo dito, water. So, ito is 3 ringgit lang. Itong water natin is 2 ringgit. Sobrang mura. So, let's go. Let's try. Orange juice, yung tinitimplan juice lang. Try natin. Ay na ako. Oo nga pala. Dasal muna tayo. So, your is like, teach you about receipt from my bounty to Christ our Lord. Amen. Thank you very much po. So, ayun mga klas, sabay-sabay na tayo magtanghali ang mga bakla. Alam ko, di pa kayo nagtatanghalian. Comment below, ano bang mga ulam nyo dyan? Anong tanghalian nyo? Charing. Ito na oh. Yung ating chicken with creamy salted egg na na sauce. Sarap. Lasang-lasa ko yung yung pula ng salted egg. Tapos yung gatas. Ang sarap. Tingnan natin i-partner. Wala, may kamay na kumukuha. Tsaka Sarap. sarap, diba? Ba't tayo na itong vegetables? Pagsamasabahin natin yan. Vegetables. Wait lang. Mag-antay ka, kukuha ko dyan. Tsaka. Ito. Vegetables. Na may egg. Tapos may chicken with the sauce and the kanin. Sama-samahin natin yan. At ito ang chicharap nila. May chicharap eh. Let's do this. Sarap! Ay, akala ko ano to? Ano ba? Akala ko ano yun? Pepper, ano yun? Pepper. Bell pepper. Mangga pala. Ay, ang galing. Ito oh. Mangga pala siya. Akala ko black, bell pepper. Ang ganda ng combination, no? Parang siya. Parang nababalance niya yung flavor na matamis na mangga. Oh? Panalo to sa 15 ringgit ha. Very recommended. Ha? If you're going to visit Ipoh, especially if nasa Concubine Lane kayo or Concubine Street, punta kayo dito sa Pekan Lama. Beside lang siya ng Book Excess. Wala masyadong kumakain. Unlike dun sa mga Chinese food o yung ibang restaurants na Malay restaurants, siksikan dito, hindi siksikan. Hindi man siya fully air-conditioned hindi nga siya air-conditioned na restaurant or na cafe. Pero nakakaano siya, nakaka-chill vibes, yung parang hindi ka naiinitan, ganun. Tama, nakaka-fresh siya. At masarap yung pagkain and mura yung presyo. Dahil dyan, Pekan Lama, recommended. Tara, tuloy na natin itong tanghalian mga kapla. Kumain na rin kayo ng tanghalian at next natin is yung
Harry Potter inspired cafe. See you there mga bakla. So ayun na nga mga akla, Diyos ko, dahil hindi talaga natatahimik ang ating bunganga dito sa Ipo dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating kainan dito sa Ipo. Oo mga akla, deadma lang kahit madaming tao dahil daming tao dito sa sa restaurant na to or cafe na to. So nandito na nga tayo sa Platform 9 and Half Cafe. Ito yung Harry Potter inspired coffee shop or cafe. Nakakaloka kasi si Chad kasi talaga yung fan ng Harry Potter, yung funny ng Harry Potter. Pero ako kasi, nakikiride lang ako. Hindi ko na nga matandaan yung storya yun, pero si Chad talaga ang die-hard fan ng Harry Potter. Pero ako, deadma lang. So, support lang natin si Chad dahil sinusupport niya rin tayo sa vlogger-vloggeran vlog natin. Mga vlogger-vloggeran era natin. So, support din natin siya. So, we have here yung, soda buttercream, which is 11 ringgit and 90 cents. Ito siya, very diba? Very Harry Potter style. Anong kulay ito? Gryffindor? Gryffindor, no? Hindi daw panay ng Harry Potter pero kilala ko. Kasi ikaw yung Gryffindor. Gryffindors. Diyos ko, dahil lang, parang meron tong, anong tawag doon? Ano yun, yung ice cream na vanilla, Sprite, tapos nilagyan lang ng parang cinnamon. Ganun yung lasa. Ganda ng cup. Saka for the experience. Favorite mo to. Nagpicture din kami dito, Day. In fairness, ang ganda ng lugar. Nakita nyo naman sa di ba? Sa montage natin. Ito naman yung tiramisu. Ganda rin, Diba? If you're a fan of Harry Potter, so talagang i-visit mo to. Sa halagang magkano yung tiramisu? Tiramisu Cafe Latte. Ito ay 13 ringgit and 90 cents. Manga natin. Ang tapang. Ang tapang. Pinaglalaban ka? May discount. May discount? Bakit? Birthday mo? Ang yan 13 tapos 10. Tama ba? Hindi, 13 ringgit and 90 cents nga, Day. Ewan ko. Malay ko ba? Tapos meron tayo ditong almond tiramisu. Alam mo, siya ng gulo-gulo mo mag-vlog. Lagi kami nag-aaway talaga kapag nag-vlog. Ito naman yung yung almond tiramisu. Ayan kita nyo. Ganda, di ba? Pero parang hindi siya masarap. Ito nakakaloka, parang laruan. Pero syempre, to? Ito parang laruan. Pero syempre, ito yung caramel, sugar, kineme. Ito ay 16 ringgit, 1.6. Try na natin. Try. Nag-dessert na, di ba? So-so lang. Medyo matamis. So, nandun yung yung lasa ng tiramisu. Pero, mas lumaban yung caramel na na flavor. So, lasa natin, na hindi ako mahilig sa matamis. Masyadong mahal sa 16 ringgit. Hindi ganun kasarapan, tamis pa, Day. Diabetes ang laban mo dyan. Ganda, ha? Lasa. Ngayon ka magsalita. Ito okay na ito sa 11 ringgit 90 cents.
Kasi ang binayaran mo din dito yung lugar eh, no? Ang ganda naman nga talaga ng lugar. So, kung visit kayo dito sa Concubine Lane sa Ipo, must visit tong Platform 9 for a Harry Potter inspired cafe. O, di ba? Gusto niyo yun? Gusto ko, Day. Wala pang merienda, pero Day, bilog na tayo. Mamaya na lang ulit tayo, te, ah. Matulog muna kayo dyan. Day. Ano na, oras na ng siesta. Mamaya na lang ulit tayo magkita-kita kapag hapunan na. Ama? Ama, Chad? Ama? Ngayon ka magsalita. Right. So, yun na nga mga akla, hapunan na, te. Oo. So, nandito nga kami sa Uptown Night Market dito sa Ipo. So, experience naman natin yung night market dito sa Ipo. First time natin, no, mag-night market. At ang laki ng night market dito, bakla. Hindi ko na pinilm yung kung ano yung itsura. Kasi, halos pare-pares na naman yung mga tinitinda. So, for tonight's video, mga akla, ng ating hapunan ay nasi ayam gepek. Yan. May manok. Yan, may manok. Laki ng manok, te. Parang pang Jurassic Park na, ha? Pang dinosaur na. Yan, manok na may kanin, na may pritong talong, na may repolyo na hindi niluto, tapos may tofu. At ang pangmalakasan nating sambal. Yan. Yung sambal kasi para siyang bagoong na sili. Pero, yung sambal is made up of ano talaga? Chili. Walang alamang. So, try na natin kumain mga bakla. Sarap nito, Day. Nakamay tayo. Baba natin yung baba natin. Ito pala, itong buong set na to is nagkakalaga siya ng 11 ringgit. Mura na, no? Dami, oh. Tapos may pa-soup. Ipan natin yung soup. Malasa yung soup, no? Sarap. Ito yan. Sarap. Lasa rin ng manok. Yung kanin. Karon. Dito sa Malaysia, hindi issue ang magkamay. Dito pag nagkamay ka, walang pakialamanan dahil mga lokal dito kumakain na nakakamay. Sarap. Sarap ng sambal, di masyado maanghang, ha? Sarap. Hindi, oh. Gano'n. Tapos bumili tayo ng mango shake. Grabe, oh, parang kitchen. Ito yung nakakalaga ng 9 ringgit. Try nga natin, kung masarap. Masarap. Ito nyo naman, may talagang real na mangga. Sarap. May tofu. Masarap yung alin? Yung lang ganun sa Malacca. Yung juice. So, alin? Yung longganisa. Pumili kasi ng longganisa si Chad. Malasa. Mas malasa yung sa Malacca. Bumili kasi ng longganisa si Chad. 2 pirasong longganisa, 12 ringgit. Panyan natin. Lasa. Okay naman. Ang sarap nung lasa ng usok. Ito may pagkakahawig lang sa longganisa sa atin, no? Chicken lang yan. Sarap. Diba? Talaga. Ang sambalang sarap. Bubuhos ko na dahil. Sarap. Manok. Sarap. Day. Magapunan na din kayo mga te. Nung ulam nyo dyan.
Sarap po. Ano naman yan? Tapos tokwa. Tapos sambal. Pagsama-samahin nyo, pasok. Sarap. Tapos yung soup. Sarap. Iba talaga yung Malay food. Buratsing na. Dahil dyan, tutuloy ko lang yung pagkakain, te. At see you sa hotel. Ganon. And we're back na nga ulit dito sa ating hotel mga akla. And dito na nga natin tatapusin ang ating vlog dito sa Ipo. Oo, vlogger-vloggeran talaga tayong mga akla. So, ayun mga klase, sinama ko lang talaga kayo dahil nga itong tour na to or itong paggala namin dito sa Ipo is very chill lang. So, kung mapapansin nyo most of the time, if kami magta-travel nang hindi nagva-vlog, so ito yung typical na ginagawa namin, more on kain. Most of the time talaga mga akla, we travel kasi gusto naming puntahan yung lugar dahil sa mga pagkain, sa mga pwede nilang i-offer na pagkain, sa mga katulad kong patay gutom, gano'n. Sa tulad kong masiba, oo, charot lang yan. So nag-vlogger-vloggeran lang tayo for today's video. So very ano lang talaga, very chill, walang filter, ganun talaga kami kumain, ganito ako kumain. Kaya kung makikita nyo yung tong vlog na to is more on pagkain. Kasi nga, mga akla, kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko dito sa Ipo, there's 2 parts. May 2 parte yun, mga akla, yung mga pwede nyo puntahan dito sa Ipo City particularly, saka yung mga pwede nyo kainang mga restaurants dito sa Ipo. So, itong vlog natin ngayon is, ayun nga, chill lang. So, meron pa rin namang mga information. So, meron pa rin siyang conversion. Saka ito yung pagdidighay natin. Charot, every time na nagbe-video tayo. Ayun. Saka yung mga iba pang pwedeng kainan dito sa Ipo. Again, mga akla, itong Ipo is one of the underrated cities here in Malaysia. And me, as I've experienced traveling to different states or different cities here in Malaysia, makikita nyo naman yun sa vlog ko dito sa aking YouTube channel. I must say, if you want to visit a city na chill lang, yung gusto nyo lang more on kain, tapos na may halong side trip ng nature, you can visit Ipo, and ito yung marerecommend ko talaga sa inyo kasi it's just 3 hours or less than 3 hours away from KL. Kasi nga, maraming dito options para makapunta kayo dito sa city na to. So you can use the train, or you can use bus, or you can use Grab, or you can use My Taxi, or kahit ano pang mode of transportation. Sobrang bilis lang talaga ng travel dito. So, ayun na mga kalagay nga sa inyo, dito ko natatapusin tong vlog na to. And again, sa mga susunod na mga vlogs natin, either way, mag-vlog tayo pa rin dito sa Malaysia para at least meron pa rin kayong idea about Malaysia. And you can also consider traveling and visit traveling. Ano yung So baka syempre, 'di ba, ma-consider niyo na mag-visit or mag-travel dito sa Malaysia. Sobrang mura, sobrang chill at grabe. Maraming may pagmamalaki ang Malaysia sa mundo, saka sa mga Pilipino na gustong mag-travel ng budgeted. Katulad namin mga budgetarian. So, kasi budgetarian tayo eh. So, ayun mga akla, sa mga susunod na mga videos natin, i-announce natin kung saang country tayo, magta-travel dahil lahat ay nakabook na. Hotel, flight, saka yung mga ibang tours, announcement na lang. At travel na naman tayo. So, ayun mga akla. Again, thank you very much sa mga suporta ninyo, sa walang sawang panonood ng videos ko, at walang sawang pakikinig sa bunganga ko. Again, mga akla, see you on our next vlog and stay safe mga tek. God bless you all. Bye!